yung tweets nung na-implicate naman yung DepEd and OVP sa funds, yung usage of funds sa isang hearing din po. Opo. So malapit na po matapos to, onti na lang po, no? Nitong nakaraang January 31, naglabas po kami ng overarching story covering all of the findings. Tapos nilabas din po namin doon na, yun nga po, 24 of the 25 Chinese name accounts have been slapped with a suspension. So sa dulo po nung presentation namin, skip ko na lang din po para siguro, in the interest of time po. Sige po, next slide po po. Yan, balik po tayo ng isa, sorry. Yan, so ito po, for example, no, na-screen yung mga profile pic na ginagamit po ng Twitter accounts ay galing po sa mga advertisements, no? Yung iba po galing sa pornography, yung iba galing sa stock photos, at yung iba AI generated. So pinagbabawal po ng Twitter yung ganitong practice sa kanilang website. So we think that this is one of the reasons why they banned these accounts. So sa next slide po natin, meron po tayo dyan QR code, nandiyan po yung mga stories na nilabas natin for everyone to see, and nandiyan po yung mga evidence namin, lahat-lahat. Maraming salamat po, Mr. Chair. Okay, thank you so much. Meron factual, meron theory, no? Yes po. Okay, so coordinate with the CICC. Kasi tingin ko medyo importante yung mga, ano nyo, Sige po. findings nyo, ha? Thank you po, Mr. Chair. Until sa, ano lang yan, national security as well. Ha? Sige. Sir, CICC, paki. Tapos, we'll proceed sa last. Last na po to, si Mr. Ross Flores del Rosario of What's Up, Philippines, asking to be recognized. Sige, sir, recognize kayo, a couple of minutes. Last na to, then we'll proceed with the interpellation. Good afternoon po. Good afternoon po sa lahat. Ross Flores del Rosario po, from What's Up Pilipinas po. Yung lumalabas po kasi sa mga publications, yung mga press release, ay nakalagay is What's Up Philippines. Hindi po What's Up Philippines, What's Up Pilipinas. So siguro po, since nagbigay ng background yung iba, bigay na rin po ako ng background, and para rin malaman nyo kung bakit marami po siguro mga vloggers na talagang dumadami, bakit po kami dumadami. Kasi napaka-rewarding po kasi ang pagbablog eh. So ang background ko po kasi is, bago po ako naging vlogger, I was an ICT Assistant Officer of the United Nations World Food Program. So ako po yung nag-set up ng office dito sa Philippines, so sa Manila, dito sa Makati, and then sa mga Mindanao offices. So kasama po yung Cotabato, Iligan, and then Davao. Ako po lahat nag-set up ng mga ICT infrastructure. Make partner po with the mga experts po na galing pa sa different countries na pinadala ng United Nations. So after that, kasi since lahat po ng Pilipino na nagtrabaho for the UN ay puro contractual po. So ang ginagawa po sa amin is puro renewal ng contract hanggang matapos yung project. Nung ma-set up na po namin yung lahat yung mga ICT infrastructure sa United Nations World Food Program, natapos na po yung kontrata ko. So ang ginawa ko po doon, habang naghanap po ako ng kapalit na trabaho doon, is nagtayo po ako ng business. And since it's a business, marami po akong oras. So doon ko po natutunan na mag-vlog. So tinayo ko po yung What's Up Pilipinas. So it's very rewarding. Ang dami po kasi mga perks and benefits. Aside from monetize po yung mga vlog namin, kumikita kami through AdSense, may mga paid partnership po, may mga talagang binabayaran kami o nagbibigay ng mga offer, mga perks, mga in-kind or in-service para masubukan namin yung kanilang mga products, kanilang mga services. Now, before po ako naging while I was a vlogger, dumami rin po yung mga collaboration ko. Na-invite po ako sa Radio Inquirer. Meron po isang Black Timer na show. So, parang ginawa po nila ako isang co-host. So, parang nagkaroon po ako ng time, nagiging parang anchor din po ako sa show nila. Ang pinaka-purpose po nun is to encourage yung mga followers po namin. Kasi nga po, nagiging popular yung mga vloggers. So, ang ginagawa nila, parang yung mainstream media, ang ginagawa nila, nakipag-partner sila sa mga vloggers para magkaroon din ng followers na galing sa aming mga audience.
And then after that, nagkaroon din po ng opportunity na mag-apply sa isang mainstream, what do you call this, newspaper, that is Manila Times. So naging part po ako ng editorial team sa Manila Times. Natigil lang po ako doon during the pandemic kasi mas nagbinigyan ko na priority po yung aking family. So umalis po ako sa Manila Times at nag-concentrate na lang po ako online. And then lalo po nag-boom ang mga pagiging online po kasi ngayon. Last January, ang mga views ko po, nakaabot ako almost 3 million views. So, ang aside from po sa ginagawa namin pag-vlog, parang similar, ang ginagawa rin po namin, we recognize na kailangan ethical, kailangan responsible sa pag-vlog namin. So, ang ginagawa ko rin po, meron po akong sariling tinatawag namin mga content creators and influencers workshop. Ang tawag po namin doon ay Umaluhokan. Umaluhokan is yung po yung dating, i-google niyo po siya, yun po yung tawag noon sa mga nagbibigay ng balita sa mga tribes. Yun po yung terms noon, Umaluhokan. So, ang ginagawa po namin, meron kami mga workshops na kinoconduct para sa mga content creators and influencers, so both aspiring and mga existing. So, na-recognize po namin na yung responsibility po talaga. So, hindi po lahat ng vloggers talaga ay binabaliwala yung ethics and responsibility. Dahil kami po, yung grupo po namin, ganun po yung one of our objectives or advocacy. Gusto po namin na magkaroon din ng responsibility ang content creation. Hindi lang basta-basta vlog lang ng vlog. Ano yan, Ross? Excuse me, So, meron kayong self-regulation? Yun po, meron kaming self-regulation. Ano tawag niyo sa grupo niyo na you're controlling the acts of your group? Ang ginawa po under WhatsApp Pilipinas, pero meron kami tinawag na grupo, ang tawag po namin, Umaluhokan. Umaluhokan, content Can you creators. submit to us your parang regulatory framework? Meron kayong ganon? Meron kayong ganon? Informally, wala pa po. So, how do you manage to, kung wala kayong parameters, wala? Nag-uusap po, meron po kami regular na discussion, may group chat po kami. It's all about parang verbal ang Opo, parang nagkakaintindihan po kami agreement. within our group. So parang kami mismo. Sige, pakisulat po yan at we need that. Ano po? So ang ginagawa po namin, pag halimbawa, merong request po sa amin, mga companies na kahit gustong turuan yung kanilang mga tao on responsible content creation and workshop. So naka-apat na po kaming workshop na ginawa para ituruan yung kanilang mga aspiring and mga existing na mga content creators. Okay. Sige. Alright. So that will be, yun na po yan, okay na? Yung nga po, bali, ang siguro ang gusto ko pong parating sa atin is, siguro po, kaya po mga vloggers na nagiging very passionate and very rewarding po monetize po yung ating vlogs. And then maraming mga perks, maraming mga benefits. Kaya lang, unlike mainstream media, wala po kasi kaming parang convenient access sa lahat. Kasi, for example, may mga pinatawag na presscon. Ang priority po na pinapatawag is mga mainstream, na yung mga top na mga TV and radio and newspaper. So, ang ginagawa po kasi ng mga ibang vloggers para is nagre-relay lang sila sa mga existing na nababalitaan nila sa Okay. TV, Okay. radio. Yeah, naintindihan ko na po. Thank you so much. We have to proceed na sa next item natin para kasi Sige po, gagana salamat po yung po. mga congressman at di po sila makapagtanong ang haba ng ating pong presentation. But thank you so much, Mr. Ross Flores. We will be asking questions then in a while. Salamat po. Sige, you're raising your hand, Attorney Ricky. Last, then we'll proceed with the Congressman Plato. Yes, Mr. Chair, salamat. Last na po ito. So, hinahanap ko po talaga yung vlog ko na yon kung tungkol saan. So, nakita ko na po, October 21 pa po pala yon, 2024.
may post kasi si Honorable